Magandang araw sa atin mga kaparmer. Dito tayo ngayon sa kayayari lang ng ng ulanan. Dito ako ngayon sa farm. So meron tayong ayan, may kunting kakao. Pabala tayo ng nyog. Yan. Ito po yung dalawa, nagbabalad. Ayan o. Ayan si Ronron. So gumawa lang muna sila ng kahoy. Pero may nabibiling ganyan bibili tayo para mas mas effectively yung trabaho. Ayan o. Si John. Ayan. So marunong sila magbalat ng ng nyog. So ayan yung mga halaman natin. Kagagaling nila sa matinding ulanan. At yung dead creek natin dyan, nagkatubig na, malakas. Ito na yung mga kape natin dito. Ito, meron tayong punla dito na New Dwarf. Ito naman. Ayan, mga dwarf ito. So, check lang muna natin yung ating ngayon. At yung mga yan, pinagbabalat ko ng nyog para may pang-uwi. Makukuha din mamaya ng buko. So nagtatabas pa rin yung mga yan doon sa kabila. Ito naman yung estado na ating mahogani. Marami tayong panalim. So doon sa mga gusto pa magpahabol ng magtanim ng dwarf, meron tayo dito. Meron tayong available. Yung mga nagnanais na magtanim ng dwarf. Kasi pag naalagaan yung dwarf, 4 years lang po, maumunga na. So meron tayong new punla dito. Ito. Mga dwarf po ito. Bagong punla. Pero pwede na ito i-transfer sa lupa. Basta malinis lang yung pagtataniman. So yan. Pinakolekta ko na yung mga dwarf natin dyan na mga tuyo. So dito natin napalagay. Ito naman ay tall variety ito. Nga lang, magagandang sukat. Ayan, mga tall variety ito. Pero maaga din silang namumunga pagka naalagaan. Ito, tall variety pa rin to. Pinakolekta ko rin yung mga nagbagsakan dyan. So tuloy-tuloy lang yung pagpapasibol ng marami. Kailangan marami. So yan yung tall variety Pakita ko sa inyo, zoom natin. Ayan Kakukuha lang po ng mga tuyo dyan. 2 balaybay yung nakuha dyan na dry na. So yan po, marami pang natira. Pagka naalagaan po yung halaman, talagang maaga silang namunga. Alaga sa linis,
Ang nyug po, pagka nagsimula na siyang mamunga, kahit hindi na abunuhan yan, okay lang sa kanya, lalo na dito sa mga matatabang lupa na to. So, ayan, meron din tayong dwarf dito. Dwarf naman to. Ayan. So, tuloy-tuloy lang din yung parami ng dwarf. Ayan naman yung ating mga kakao nandyan. Meron din tayo dyan avocado, malaki na. So medyo siwang kasi yung part na yan. Lalo na po doon sa kabilang porsyon, maraming bunga ang ating mga nyog. Ay, tulad lang yan, oh. Ayan, nakuhanan na po yan ng ng dalawang buwig na tuyo. So, paikot yan. Doon na kinuha yung dalawa. So, ganyan po. Medyo matindi naman ang init ngayon, bumabawi. Ayan naman yung ating kakawan dito na lahat po yan certified na hybrid. Puro grafted po yan lahat hanggang doon. Hindi na lang tayo magpunta ron. So, yan. Nag-check lang ako ngayon ng mga ating mga halaman dito para updated yung operasyon natin dito sa farm. Ito naman yung ating mga mahogani. Ano ba kayo ng saging? Piliin nyo yung medyo yung talagang hitik sa magulang. Kahit medyo ano lang. So silipin naman natin yung ating yung ano natin, yung dead creek, pero nagkatubig dahil sa matinding ulan. Ayan na, mayroon na siyang mumunting ingay. Doon po yan dumaan sa mini dam na ginawa ko doon. Pero meron tayong sibol dyan na pinagkukuha na ng inumin. Kaya maswerte itong area na to. Mayroong tubig. Pero ito, bandang ano to, September ngayon, October, November, matutuyo na ulit to. Mangingilalim na yung tubig dyan. So, August, September, nagkakatubig talaga to. Ngayon, pinagawaan ko nga ng kanal hanggang doon sa baba para hindi maanod itong ano natin. Ayan, dito na yung mga kape natin. Marami ito. Marami-raming kape ito. Swerte yung pinunla ko kasi 10 timba lang. Napakarami po ang sumibol. So dito tayo dadaan.
po yung ingay ng sarap pakinggan, oh. Umaawit yung tubig. Dito na po yung ating halos plantable yung kasoy natin, oh. Nakapagtanim na tayo ng nitong umulan. Pero marami kasi. Ayan, oh. Ang ganda po ng height. Nasa 3 feet na siya. So magdagdag pa tayo ng tanim nitong Kaya meron tayong pinapalinis doon para makapag-transfer tayo ng sa field ng kasoy. So yan. Ngayon, pagka ito po hindi na tanim lahat, obligadong mag-shock tayo dyan. Kasi nakaugat yan sa sa shock natin. Ayan, doon yan medyo magdamdam yan. Pero may tubig naman tayo na pandilig dyan. So napakarami yung naipundar natin na halaman dito sa plantasere. Lalo na itong kape. Ayan po yung kape. Tingnan ko nga. Yun, tama-tama. Yan, nandito yung isang Patiba din tayo ng saging na pang-uwi sa bahay. Yan po yung ating mga kape, oh. So yung kape naman, hindi naman agad-agad yung lalaki na katulad ng yung kasoy doon. Tamang-tamang 2 by next year magiging mga 3 feet yan. Yan, hindi pa, wala pa siyang ugat. So ayos lang yan. Doon sa mga hilig magkape, kung meron kayong mga lupa-lupa, magtanim kayo ng kape. Hindi kayo nang bili ng bili. Madali naman i-process ang kape kung marami tayong kape. Ako nitong darating na tagbunga, hindi na muna ako magpupunla kasi overcrowd na yung kape natin dito sa plantasyon. So magpapadry na tayo, magsa-sun dryer na tayo ng kape para makapag-imbak tayo ng mga pinatuyo. Pwede tayong makalikha din tayo ng sarili nating kape, hindi yung bili ng bili. So ang mga processing system ngayon, marami na tayong matutunan dyan. Sa bookstore, meron tayong mabibili na mga yung processing procedure. Kahit sa alinman, kakao, papunta sa tsokolate, ganon na tayo ka progressive ngayon sa mga usaping produkto. So hindi na ako iikot doon, mga kaparmer.
Bukas siguro pasyalan natin yung ano. Pagbalik ko pala kasi uwi pala ako bukas pagbalik ko. So yan kasi ang nagiging yung araw-araw na routine ko. Nagagala dyan sa farm. Ayan yung pataas na yan, maganda po dyan. Okay mga kapalmer, maraming salamat sa atin. Magandang araw at gabi sa atin lahat.